mo na ito sa House, ano, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yung mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya, balininong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Opo. Oh, alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinex na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat pang sana tanong. po bago niyo inallow siya na mag-resign, ay talagang Kita nyo, nag-resign na. Hindi siya pwedeng makatakas at dapat managot sa batas. Matapos magbitiw sa pwesto bilang liderato ng Kongreso, si House Speaker Martin Romualdez tila nanawagan na ang taong bayan na maglabas ng whole departure order ang Yun. pamahalaan para hindi raw makaalis ng bansa. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oh, eto na. Grabe no. Ang napapansin ko lang dito sa investigasyon ng Blue Ribbon o sa pangunguna ng bagong Blue Ribbon Chair. Anak ng tipaklong, parang may gustong pagtakpan bakit ayaw nyo maniwala kay Senador Marcoleta? Parang napapansin namin parang meron kayong kino-cover up di umano. Ang saklap. Grabe. Ang gustong hulihin dito, hindi butete, hindi sapsap. Malalaking isda. Pero sa nangyayari ngayon, parang gusto nyo lang mahuli dito at panagutin, mga butete. Lahat ba yan puro drama nyo? Lahat ba yan puro drama lang na nakaupo? Lahat ba yan nilabas para saan? Meron lang sisibakin? Sipin nyo nangyari kay Mamang Quezon. Lumabas yung ugong-ugong na yan, pinasimulan nila yung flood control issue na yan, at bigla naman kinabukasan, nagkaroon ng issue si Mamang Quezon. Eto akala nyo, karma is real. Dahil sa pakulo nyo na gusto sibakin si Mamang Quezon, ayan, natuluyan si Balulong. Nasibak. Totoo sa totoo. Di ba? Kasi meron silang paandar. Meron silang gustong masibak. Dahil hindi gumana yung plano nila kay BP Sara. Hindi pumayag si Mamang Quezon na sumunod sa mga utos nila. Ito lang yung mga tuta, yung mga bagong tuta. Anak ng tipaklong yung nasasabi na nahuli sa camera, na bumisita daw di umano, kinumpirma ni Mina Elamparo Jose na pumunta siya siya sa Senado noong August 19 para mag-ocular sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makipagkita ilan niyang kaibigan sa Senado. Ano ito? Hindi pala ito si Mamang Jinggoy ang natutukoy dito. May pangalan. Ano to? Drama na naman? May dala ba itong pera? Box ba ito? Di umano? Ayan ang mahirap. Gusto na lang i-divert na naman ang usapin. Nauna ng siniwalat, ni Pong Lacson, nakuha na ng isang mina sa CCTV noong araw na iyon. Pero mamaya natin yan babasahin. Dito muna tayo, baka tumakas ang mama. Matapos mapatalsik, planong tumakas, wow!
Susunod ka na ba doon kay Kolko? Ano? Ang Kolko. Ang pangalan? Rizaldi ko. Ang Kolko. Susunod ka ba doon at magtatago na raw kayo? Di umano? Wag. Oo, haharapin mo pa yan. Oo, pinagbabatong mansyon, sinugod ng mga Pinoy. Agoy. Bago to, ha? Ay, pasok natin. Hindi siya pwedeng makatakas at dapat managot sa batas. Matapos magbitiw sa pwesto bilang liderato ng Kongreso, si House Speaker Martin Romualdez, tila nanawagan na ang taong bayan na maglabas ng whole departure order ang Yun. pamahalaan para hindi raw makaalis ng bansa ang nagbitiw na leader ng House of Representatives. Sa katunayan, hinamon mismo ni Dasmariñas Cavite Representative Kiko Barsaga ang gobyerno ni President Marcos Jr. na kung totoo ang kanyang naging pahayag na wala silang sasantuhin kahit makadugo, dapat raw ay hindi makatakas si House Speaker Martin Romualdez sa pananagutan nito sa mga Pilipino. Ayon sa kanyang official statement, urged the Philippine government to provide a whole departure order to ensure that former Speaker Martin Romualdez will be held accountable for any crimes he have committed. Unquote. Ayon sa ilang mga political expert, hindi malayong lumabas na ng bansa si House Speaker Martin Romualdez anumang oras matapos itong magbitiw sa kanyang posisyon. Pwede mangyari. So, isang paandar o isang sarswela, naisipan nila di umano na magbitiw. Para saan? Alam nyo ho kung bakit? Ganito lang yan. Isipin nyo mabuti, ha. Ang taong bayan galit na galit. From Congress, tumakbo ngayon ng Malacanang. Kagabi, nagmarcha na sila doon. Ngayon, sa sobrang gigil ng taong bayan, kita nyo naman sa Cebu. Sa Cebu, papasukin na yung mga mansyon. Kung hindi pa ito magbibitiw, sigurado, makakahapon. Kung hindi nabalitaan na magbibitiw, baka pasukin, di umano, yung House of Crocodile ni Dandy. House Crocodile ni Dandy. Di ba may bago? House Crocodile. Di ba? Ang ganda, no? Magkatugma, no? Kumbaga sa bar, sa pinagtugma, House Crocodile. Farm ni Dandy. Kilala nyo ba ngayon yung ano pangalan yun? Bagong House Speaker? Kilala nyo? Nako. Kung hindi ito tatakas, anong gagawin ito? Ang tanong, meron na ba itong travel authority? Travel authority. Ano mga yung tawag doon? Yung papayagan ka umalis ng bansa? Tama, di ba? Meron ka na ba nun? Ngayon nagtataka tayo kahapon pagkatapos niya magsalita. Hindi siya nakisalamuha doon sa loob ng mga crocodile farm. Dumiretso siya sa labas. Ibang klase. Di ba? Ibang klase. Magaling kang bata ka. Talagang ang taong bayan ay pinipilit yung magalit at mangagat dahil sa mga pinaggagawa niyo. Tuloy. Ilan sa kanila ang nagsasabi na hindi malayong takasan rin ni Romualdez ang kanyang pananagutan sa taong bayan gaya di umano ng ginawa ng dating House of Representatives Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ayon sa mga bali-balita, tila posible daw mangyayari ang lahat ng ito lalo't may kapasidad si Romualdez na umalis ng bansa nang wala raw nakakaalam. Matatandang isiniwalat ng Billionaire News Channel na bago magbitiw sa pwesto si Romualdez, bumili ito ng 2 private jet sa bilyonaryong negosyanteng si Lucio Tan na may nakakalulang presyo na 2.6 billion pesos. May bali-balita ring isa si House Speaker Martin Romualdez sa may pinakamaraming property sa Forbes Park, Makati, kung saan dito'y nakita ng taong bayan ang di umano'y alleged location ng mansyon ni Martin Romualdez sa nasabing syudad. Naku, parang ino-ocular na. Mio Marimar, nakakatakot na ito mga kasama.
Oo, ino-ocular na lang mga ating kababayan. Di ba? Oh, kung hindi siya bumaba, ano kaya nangyari ngayon? Oh, kaya tanong lang 'yun, tanong lang ha. Oh, at ang boses sa 21, hindi lang isang grupo, dalawang grupo, tatlong grupo, maraming grupo eh. Kanya-kanyang grupo eh. Pero wag kayong magtitiwala sa mga pasmadong dila O kasi maraming grupo nakikiisa, sumasang-ayon, pero meron silang panawagan. Oo, wag niyong pansinin ha. O, basta kayo, kung pupunta kayo, dito kasi sa Mars, masyado malayo pag nag-teleport ka, oo, ganito na lang. Oo, doon kayo dumikit ha, sa mga alam nyo na tama. At huwag kayong didikit doon sa landas ng mga, yung mga bumababa galing sa mountain at nagsisigaw at nagdadala ng napakaraming placard. May pula, may itim, may puti, may pula, may itim. Hindi mo alam kung ano yung pinaglalaban nila. Ang mga bahay dito, aabot lang naman sa 550,000 pesos hanggang 750,000 pesos per square meter. Kaya't ang isang normal na bahay dito, posibleng umabot ng 100 milyong piso. Ngunit kilala raw ng taong bayan ng House Speaker at hindi titira sa ganoong kaliit na bahay. Kaya't ang kanyang mansyon sa nasabing lugar, posibleng umabot ng higit sa bilyones ang halaga. Nang malaman ito ng taong bayan, sinugod nila ang isa sa mga property ng dating House Speaker na si Martin Romualdez sa probinsya ng Cebu, kung saan sa gate pa lamang ng isang exclusive subdivision, hindi na sila pinapasok, lalo't kita ng mga gwardya ang galit na mga tao. Ngunit dito'y hindi natinag ang taong bayan at silang nanawagan na mag-alsa na sa mga di umunay kurakot na opisyales ng pamahalaan. Kita nyo sa dami niya, no? Hindi ka pa matakot. Diba? Kahit magdala ka ng napakaraming bodyguard, mamaya ang Pilipino ang kaaway mo, wala kang magagawa. Kaya nga sabi natin lagi, wait, there's more. Darating at darating yung wait, there's more. More! Diba? Unti-unti na nagkakaroon ng liwanag. Kaso, ang problema, hindi natin alam. Talamak na bulok ng sistema. Ng DPW, inisa-isa ni Senador Marcoleta. Totoo naman. At mamaya, ito yung parang may pinagtatakpan itong bagong liderato dyan sa Senado. O yung tinatawag nilang 2,000. At itong bagong Blue Ribbon, si Pongpong Lacson. Abangan nyo mamaya. Pero ipapasok muna natin ito. Magandang talakayan to. Ayaw mo magpatawag na 2,000. Pero pakiramdam ng taong bayan, ganun na nangyayari. Diba? Pasok. Senator Marcos. Senator Marcoleta, recognize. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan Tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng multi-year year project programming. scheduling. Yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123.
Aagamin ko niyo po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam. Alam Aagamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, wala mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin. kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin taas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo, ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yung po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung sumbong, Nakikita na. Okay, ganito. Nakita na pala. Patawag nyo na. Habang nandyan pa sa bansa, ipatawag nyo na. Baka mamaya makalipad, wala na kayong mapapakulong na malaking isda. Kundi ito na lang sapsap at butete. Kilala nyo naman kung sino yung sapsap at butete na sinasabi ni Senador Marcoleta. Senador Marcoleta, nabubulol na naman ako. Ganito lang yan. Ito yung mga contractor na sila lang ay nangontrata. Dahil sa nangontrata sila, nangyari, dahil hindi niya nakuha yung tamang pera na sana ibabayad sa kanila kasi kontratista sila, nahati, may humingi ng porsyento, anong nangyari tuloy, sinubstandard. Doon naman sa nai-issue sa Wawaw, na Ghost Project, yun talaga ang dapat makulong. Pero yung umamin, dahil merong malalaking taong masasagasaan o the big fish, ika nga, sana, sama-sama ang sapsap, at butete, at yung malalaking isda. sa Pangulo ay mali. At ang nakikita ko po riyan, halos 100 o 1,000 proyekto, mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Oo nga. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Ha? Oo nga, bakit wala yan? Isang big fish yan, ha? Bakit wala yan? Ipa-contempt nyo. Bakit hindi nyo i-contempt agad? Po, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador. Which is clearly hindi consistent po dun sa unang Isipin sinabi. nyo, kung meron daw project, yung kauupong senador. Ibig sabihin, ang contact na big fish, sila. Yung Yusek na babanggit dito. Kung iisipin mo, analyze mo, yon ang tinutumbok na big fish. Naku, Cabral. Bakit nga naman wala ka? Kasama ka ba sa magpa-flyby o lilipad? Tatanong lang ho, kasama ka na ba doon sa mga
Oo, pupunta ng estate. Kasi pag hindi nasagot ito ni nababanggit na pangalan, siya ay pwedeng, pagmula ng haka-haka, pwedeng pagmula ng investigasyon, pwedeng pagmula ng issue. Naghahanap ka kagad ng project sa kakaupo lang. Ibig sabihin, kayo-kayo, hindi na umaabot doon sa contractor na totoo. Yun ang the big fish. Sabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago niyo inallow siya na mag-resign, ay talagang Kita nyo, nag-resign na. Paano na ito pananagutin? Nag-resign na pala. Ganun na lang ba sa atin? Pag ikaw ay nai-issue, magre-resign ka na lang at hindi ka na pwede ipatawag. Kawawa naman yung mga butete at sapsap. Oo, yung the big fish, wala na. Tapos na kita nyo, galing Diretso mo lang yan, Senator Marcoleta. Maraming naniniwala sa'yo. At unti-unti na rin nagkakaroon ng linaw at natututo ang sambayan ng Pilipino dahil dito sa mga dorob. Nakakagalit? Diba? Sila lang pala nagmamanipula. Nag-resign, dalawa na nagre-resign, tatlo na nagre-resign, wala nang iimbestigahan kundi sapsap at butete. pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Yun. Hindi po siya dapat makalampas doon Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya. Para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture. Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. DCAS, PNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP, Hindi din po. STO. Hindi po. Yun nga po Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin, at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi na Marcoleta, kindly wrap up because you have 5 seconds left. Ayan na siya. Oy! Yun. Kilala nyo na si Pongpong. Pong. Alam nyo, nakakaawa ang Pilipino. Bakit? Dahil buko na kung sino pinaka-main na. Yung pinaka-tumbok, pinaka-big fish. Pero, parang ayaw nila ipakulong. Parang may pumipigil. Parang, nabanggit na nga yan Naimbestigahan na ng magaling na senador. Bakit ayaw nyo pa ipatuloy kay Senador Marcoleta ang usapin? Anong meron? Nagtataka rin ang ating kababayan, bakit may ganito, may ganere? Tumbok na kung sino yung the big fish at sino yung pinagdadala ng ilang porsyento. Tapos may kwentong ganito. Sige nga. I distinctly recall na nung araw nga na-question yung issue na yan because baka gamitin sa korte yung mga sinasabi ninyo rito. But it has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya,
na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya. It has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, pwede mo nang hindi gamitin yung self-incrimination na yan na sinasabi. So, just for the record, no? So there is no direct law, no? Pero ang naging practice, implied ang legislative immunity. Yes, what the Senate Once President is requested, what the Senate President is saying is hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. As the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States, ano? Pero napapractice namin yan even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagko-question sa court. So it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee, any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee, if you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also, it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan Mr. Chair. sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta, recognize. may I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. Yan. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. Dapat lang. I think this is the best. Dapat lang, bakit? Oo, dahil din sa Diskaya, sa pamilyang Diskaya, natuntun. Kung sino ang tumatanggap. Natuntun. Kung sino-sino yung mga congressman na nasasangkot. Natuntun. Yung secretary na naghahanap ng kontrata direktad sa mga senador. Kita nyo. Tapos, parang ayaw nila bigyan ng witness protection. Ano ba yun? Saklap, di ba? Dahil doon, lumabas ang mga baho ng mga congressman na ito. Dahil doon, sa pagbubunyag o nag-resign, ito si Sticker. Tapos ayaw nyo bigyan ng witness. Ano ba yun? At saka bakit ba parang merong cover up nang nangyayari di umano? Parang ganun ang pakiwari namin eh. Gusto nyo bang matuloy ang investigasyon o kwentong kotsero na lang na may nasabing nag-imbestiga kayo? 3 hearing pa lang ni Senador Marcoleta sa Blue Ribbon. Alam na. Tapos kayo, puro kayo paandar. Remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law, yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Tama. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganun. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat... Kita nyo, wala naman sa batas yun eh. Di ba?
Magsoli daw. Kwentong kutsero na lang yun, Senador Marcoleta. Oo, dahil nga merong big expose, ngayon dahil hindi na ikaw ang chairperson, committee ng Blue Ribbon o hindi ikaw ang chairman ng Blue Ribbon ngayon, pag-iinitan kanyang mga masasabi nating may tali-tali sa leeg. Di ba ang saklap? Di ba? Lumutang ang pangalan ng mga Dorobo dahil kay Senador Marcoleta. Ito namang mga ito, pinagtatakpan pa. Kasi yung mama, yung 2,000, galit yan sa Diskaya. Kalaban ng pamangkin. Di ba? Pero dapat lang magkaroon sila ng witness protection. Di ba? Ganun lang yun. Simple lang natin. Parang ayaw nila. Bakit? Nabisto eh. Baka sila naman mabisto. Kagaya itong mama na to, pasukan lang natin para maliwanagan kung sino pala yung nababanggit doon sa nakitang nakita, di ba? Nakita. Pasok natin Ano sabi dito? Breaking. Mina Jose, kinumpirmang pumunta sa opisyal ni Senator Erwin Tulfo. Aba. Kinumpirma ni Mina El Amparo Jose na pumunta siya sa Senado noong August 19. Wow. Para mag-ocular sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makipagkita sa ilan niyang kaibigan sa Senado. Baba. Marami pala tong kaibigan. Seymour. Nauna siniwala ni Senator Ping Lacson na kuha na isang mina sa CCTV noong araw na yun. I was invited to do an ocular for a supposed project na dapat gagawin ko sa office ng mga senador. Saad ni Jose. Meron po kasi naging problema. Yung terrace ni Senator Erwin, binabaha po siya kapag umuulan. Kaya po ako ang nirefer ng contractor ng staff niya, dagdag pa niya. Upon learning that her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately request to cancel all contacts with WJ Construction paglilinaw naman ni Tulfo. Totoo ba? Totoo ba to? Ito yung mga picture. Picture. Di ba? Picture. Nakuhanan nga, no? Grabe Ay! Ayun pala, contractor pala ito. Nako. Anong gagawin natin dyan? Ano ngayon ang suma total ng usapin na yan? Gusto nyo mapaniwala, ganun-ganun na lang yun? Ganun-ganun na lang yun. Kung hindi nagkabukuhan, kaso nagkabukuhan Exposed Bryce Hernandez, marami pa akong, ano daw to? Alam sa iyo kesa alam mo. Senator Ping Lacson exposed. Tingnan nga natin ito. Mas maganda to Tingnan natin to Mas marami pa raw siyang alam. Ano yung alam kaya nito ni Senator Ping Lacson? Alamin natin. Para mas maliwanag. Senator, who's next in line. May papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago. Accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yung mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito rin nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yan, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound ng yan? DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang Dapat po. alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya, bali ninong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya.
Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa Alam- kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, Opo. alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko sa'yo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po na pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko, Nakita nyo na. Tapos ngayon, dadalhin sa house. Tapos sasabihin sa house, nagsasabi ng totoo. Eh dito, huling-huli, nagsinungaling na ang mama. Ayaw patumbukin. Kung sino ang bagman, Ninong. Oh, Ninong! Oh, mas marami pang alam ito si... Oo. Huli. Sunod nito, yari na, mga malalaking isda. Oh. Sana lang tulungan nila si Senator Marcoleta. Dahil huling-huli na eh. Kung gusto nyo ng credit, magtulungan kayo. Kayo mga senador. Huwag yung may pagtatakpan kayo. Ang gusto ni Senator Marcoleta, yung big fish ang makulong. Hindi yung mga butetit sap-sap. Kung umabot ka sa video na ito, like and share ha. Hanggang sa muli, bye-bye!